Bulb tayo. Ang ginamit ko palang speaker, ayan, yung usual na ginagamit natin dito. Puro sub yan kasi naka-speak on tayo doon. Yan. Nagno-normal mode naman siya eh. Yan, nagno-normal mode naman siya oh. Okay? Tapos, yung switch doon is naka-stereo yan. Naka-stereo mode. Ito naka-plug ah. Okay? Play natin tong laptop natin. Obserbahan nyo. Mahina, no? May signal pero mahina. For today's video, bali, eto, dayo ulit. Sunra na CE20. Galing Malabon. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Kasi nasa messenger lang kami nag-usap ito. Hindi ko nailista. Hindi ko nailista yung pangalan nito. And then, ang pagkakalam ko, taga Malabon nito eh. Shoutout sir ha, sir ng taga Malabon. Alam ko taga Malabon talaga ito eh. Makita ko dyan, i-plus ko na lang sa my screen yung pangalan niya. Okay, Ato Sunran na CE20. Yan. Ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, wala daw audio. And then, ito, para hindi na umaba yung video natin, binuksan ko na, and then nag-audio test nga ako. Naglagay ako ng speaker dito, dalawang out, tapos ito, audio input, meron din. Basta nag-testing ako, wala nga talaga siyang audio. Pero ipakita ko pa rin sa inyo. Naka-bulb tayo. Ang ginamit ko palang speaker, ayan, yung usual na ginagamit natin dito. Puro sub yan kasi naka-speak on tayo doon. Yan. Nagno-normal mode naman siya eh. Yan, nagno-normal mode naman siya oh. Okay? Tapos, yung switch doon is naka-stereo yan. Naka-stereo mode. Ito naka-plug ah. Okay? Play natin tong laptop natin. Obserbahan nyo. Mahina, no? May signal pero mahina. May audio kahit na naka-off. Ba? Naka-off ito ha, tingnan nyo. Naka-off to. Kanina, akala ko walang audio. Sadyang mahina pala oh. Kapul na. Tapos dalawa yung signal na gumagana oh. May problema sa input buffer siguro to. Ayan, bali ito yung mission natin for today's video. Na sana magawa natin. And then may balik natin sa dating lagay yung unit ni sir. Bago natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Maganda siguro mag-focus tayo rito sa may input buffer. Try natin galaw-galawin yung mga switch niya muna. Baka yung switch lang, try natin. Kapag hindi umubra, tsaka na tayo pumunta rito kasi umiilaw agad siya eh. Dapat basta ang gulo niya. So ayun, stay tuned lang kayo. Bali, try ko munang yung mga switch na yan, try ko munang patakan ng contact cleaner, tapos galaw-galawin. Tingnan natin kung ano mangyari. Wa effect. Ito, tumutunog pa rin siya oh. Naka-off yan ha, naka-off. Tapos, naka-mode ng stereo yan doon. Ginalaw-galaw ko na yung mga switch. Wala effect. Ayaw talaga siya. It means, maaring may problema talaga sa may input buffer talaga niya. Naka-off itong volume ha. Naka-off ito. Naka-off oh. Pero, nagkakaroon ng signal dalawa. Naka-signal oh. Tapos, pero mahina yung tunog doon ha. Mahina. Yan, ito yung problema ngayon. So ngayon, sige, balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na yung sira. Dito ng pagre-repair natin dito sa may Sunra na CE20. Inuwi ko kagabi sa bahay ito. Itong board, inuwi ko kagabi sa bahay. Then troubleshoot ko, chinik ko yung mga switch. May mga pumapalya-palya na switch. And then ang ginawa ko, ito contact cleaner lang naman oh. Ito may contact cleaner tayo. Ang ginawa ko muna, langis muna para dumulas siya. Tapos saka ko inisprayan ng contact cleaner. Ayan oh. Ayan, okay.
Tapos, nung binalik ko ngayon, pasensya na kung hindi ko talaga sa totally naipakita sa inyo ha. Tapos, isa pa sa pinagdiskitahan ko, yung TL074 na ito SMD na IC para sa OP amp nya. Hindi kasi gamit dito, hindi siya 5532 or 4558. Ang gamit is TL074, yung 16 pin ba yan? Ayan mahaba na yan. Kaso kapag kinakalabit mo siya, may audio naman both side, tapos okay yung tunog. Tinisting ko kanina nung binalik ko ito, ganun pa rin siya, ganun pa rin yung tunog niya. Mahina pa rin siya. Sabi ko ba't ganun pa rin ito. Kaya ang ginawa ko, balak ko sanang palitan itong control. Tinanggal ko na nga ibang tornilyo kasi parang tinatamad ako. Sabi ko baka wala naman sa control to kasi bago itong ampli pa na ito. Naulit ko pasensya na, paliwanag na lang yung ginawa ko. Tapos ang diskarte na ginawa natin kasi ito, yan, ito yan, papuntang control ito, papuntang volume control ito sa channel 1 and then channel 2. Ito yung socket nyo, ito yung socket nyo, channel 1 volume, channel 2 sa ilalim. Ayan, channel 2 sa ilalim. Ang ginawa ko para malaman ko kung sira yung control, kasi nga may hirap magsundot dito hirap po atakin yung wire tapos i-jump or i-rekta. Dito ako nagrekta. Ayan ito to. Tingnan nyo. Kung makita nyo to. Yan. Yung 1 and then 2 na pin is pinagsama natin. Ganon din sa ilalim yan. Hindi lang gano'n makita kasi mahirap atakin. Ayan pinagsama ko yan. Tapos yung pinakailalim nyan is ground. Hindi ko na nilagyan ng ground. Kumbaga yung isa-short mo lang, naka-volume na agad diretso siya. Nakarekta ang dating niya. Jump ba? Yan. Hinahinang ko yung dalawang paa niya. Ang kalabasan niyan, yan yung pula puti pinagsama mo. Yung pula, itong puti kasi, itong pula kasi na to in. Tapos itong puti out yan. In, pula. Itong puti is out. Tapos itong itim ground. Ayan. Pag pinagsama mo itong pula and then puti na to, mangyari niyan short na. Wala na siyang control. Diretso na yung signal. Okay, tapos ang nangyari, tumunog siya. Tumunog siya ng normal. So, ibig sabihin, sira rin yung control. Bukod dito sa may pumapalya-palya ng mga switch, yung control, sira rin. Ngayon, iparinig ko sa inyo or ipakita ko sa inyo na nagana na siya or natutunog na siya. Ayan Nakarekta yan Sige, kakabit lang ako ng kable and then speaker. Naglagay na ako ng speaker. Ito, dalawang out. Yung sub natin na yan, pasensya na sa background natin. Tapos, yung input, siyempre dalawa rin. Tapos, yung operation yan, tingnan nyo, naka-stereo. Ayan. Tingnan nyo lang, Ay, nabala magsilip. Testing pa lang naman ito. Ito nga, hindi pa nga na-tornilyo ito. Okay. Kapag i-on ko ito, pag i-on ko yung switch, paglagatik ng relay na ready to operate na siya, dahil wala nga siyang control, pag play natin dito sa may audio source, automatic andar na yan. Tutunog na yan kapag normal na yung amplifier natin. Okay? Sensya naka-live kasi ako doon Yung ilaw bumaba na. Ayan, nag-relay na. Naka-normal na. Pasensya na, hindi ko na inikot muna kasi dito yung socket. Tingnan natin or pakinggan nyo. Ito, ipi-play ko yung laptop natin. Ayan ba? May audio. May audio, di ba? Ito yung socket, Kahit pihitin mo to dito, hindi gagana to. Kahit pihitin ko to, wala, wala. Tapos, dalawang channel gumagana, Yan, dalawang channel yan, Dalawa, di ba? Okay. Kailangan para mabilis tayo. Ngayon, naging okay na yung itong back panel natin. Ang problema na lang dito sa may control. Punta tayo sa may control nya. Palitan natin yung control na yan. Palitan natin. Tapos, ibalik ko muna itong panel. Ito, binaklas ko na yung, ito nakaangat na yung front panel. Tinanggal ko na yung control. Yung control nito is 10K. Ang problema is bilog siya or full moon. Ang meron tayong available kasi kadalasan sa mga na-encounter natin ng mga control is half moon.
Yan, okay lang. Gawa na lang natin ng paraan ito. Kasi wala tayong pamalit na ganito klaseng control, yung 10K. Meron tayong 10K na ganito, pero hindi siya original. Wala siyang groove. Ito kasi may groove ito. Yan, kailangan natin ay yung may groove. Kaya gawa na lang natin ng paraan. Gawa na natin ng paraan ito. Yan, pinalitan na natin Ito yung stock niya. Yan, 10K. Ewan ko bakit nasira agad ito. Ayan, 10K. So ngayon, gagawin ko lang na paraan ito, ibabalik ko itong knob, tapos balik natin sa may panel, tapos testing na. Sana magiging good na para matapos na yung vlog natin. Ibalik ko na yung front panel. Ito, nakatornilyo na ito. Tapos bago na yung control yun Ayan, bago na yun. Sana may isa. Ayan, natakpan yung isa Ito yung pinampalitan natin. Ayan, ito yung luma. Tapos yung kulang na lang dito ay tornilyo sa may back panel. Yan, pero itong backboard or sa may input buffer is na tornilyo natin. Dito na lang yung back panel na lang talaga. Okay, try natin testing natin kung pag normal yung audio nya. May nakakabit na speaker yan Bali ito, yung source natin is itong laptop. Bali, ewan ko kung ilang sub yung gumagana dyan. Basta dalawang output yung gamit natin. Play natin itong music or laptop natin. Ayan. Ayan normal na siya Ayan. Okay, itong kabila. Ayan. Okay. Dalawang channel lang gumagana Dalawang channel yan. Ito 20 natin para mas masabi natin na working talaga siya. Ito 20 Yan. Ito 20. Bala ka dyan. Okay. Yan. Angas. Okay. Bali, working na siya. Yung problema lang talaga is andun sa may panel and then dito sa may front panel. Yung mga switch dun sa may input buffer. Tapos, ito, sira rin to. Sira rin ito. Inirekta ko lang Nung nirekta natin kanina, nagkaroon siya ng audio, di ba? Nagiging good siya. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol dito sa may Tucson-ra na CA20. Bali, back to normal na siya. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na yung medyo bago-baguhan pa lang. Take note yung mga baguhan lang na yung nagsisimula pa lang sa pagre-repair. Malay natin, malay niyo maka-encounter kayo ng ganitong klaseng unit na ganitong issue. At least alam nyo yung gagalawin nyo. Salamat ulit tayo sa may-ari nito or sa may owner nito na alam ko taga Malabon nito Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.